Ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. Ay makakasama natin si DPWH Secretary Vince Dizon upang bigyan tayo ng update sa ahensya. Good morning, Secretary Vince. Magandang umaga, Yusek Claire. Magandang umaga sa Malacanang Press Corps. Unang-una, bago ko tumanggap ng mga tanong, siguro importante lang balikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo matapos nung napaka-emotional na sona ng ating Pangulo kung saan inexpress niya ang kanyang hindi lang frustration, hindi lang disappointment, kundi galit dito sa na-discover niyang mga talagang napaka sasama at napaka substandard at minsan wala pang mga project ng DPWH, lalong-lalo na sa pagkontrol ng mga pagbaha. Alam nyo, nung ilang linggo, nakasama ko po si Pangulo sa Kalumpit, Bulacan. Pinuntahan ho namin ang dalawang barangay doon, yung Barangay Bulusan at Barangay Prances. Doon po, nakita mismo namin ng ating mahal na Pangulo yung substandard at incomplete na flood control projects. Kung maaalala ninyo, meron pa doon sa Barangay Prances ata o sa Bulusan. Dinakma ni Pangulo yung konkreto at sa kamay lang niya, halos nadurog yung konkreto, no, na pinakita niya. At talagang nakakagalit, no, yung experience na yun. At nakita ko firsthand yung galit ng Pangulo dito sa mga ginawang mga proyektong to. Pero alam niyo po, higit pa dun sa galit niya sa mga nakita nating mga facility na substandard. Na klarong-klaro, wala nang kailangang investigasyon doon. Kitang-kita mo pa lang, sa mata pa lang. Maramdaman mo pa lang sa kamay mo na talagang substandard. More than that, I think ang pinaka ginalit ng Pangulo nung kinausap po namin yung mga kababayan natin na nakatira sa Bulusan at sa Prances, sa Kalumpit, Bulacan. Alam nyo, yung mga tao po doon, ang sabi nila sa Pangulo, Sir, kayo pa lang ang kauna-unahang national government official na nagpunta dito sa amin. Pero ito pong pagbaha, araw-araw po ito sa amin. Hindi po ito pagtag-ulan lang. Ito po ay daily life na namin, siguro mahigit kalahati ng taon. Ganun ang buhay namin. Sabi ng mga tao sa amin po ni Pangulong Marcos nung nandun kami. At doon ko talaga halos hindi ko na humapinta yung mukha ng ating Pangulo dahil yung sakit ng loob niya, nakita ko po at naramdaman ko nung nakausap niya yung mga kababayan natin doon. Alam niyo yung mga water line doon, nakikita mo na eh. Minsan naabot ng 5 feet eh. No, yung water line, no? At nakikita mo na talagang doon na. Ibig sabihin, tataas baba na lang ang baha doon. Hindi question na may baha o wala. Ang question doon, gaano kataas ang baha. Kaya po nakakalungkot po talaga at nakakagalit itong mga nangyaring ito. Kaya nga po tingin ko, simula noon, talagang inikot ng Pangulong maraming mga proyekto. At yun, nakita po natin, no? After every inspection, the President got angrier and angrier. No, doon pong nasa Baguio siya, halimbawa, nung kasama po niya si Baguio Mayor Benji Magalong. Yung sinabi niya, ito, daang-daang milyon to. Pero wala to, tinapon lang sa ilog yung pondong ito. Kasi useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, tingin ko, umabot na sa punto na talagang yung galit ng ating Pangulo, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan
itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin. Dahil dito sa mga nangyari sa DPWH. At yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kailangan gawa na ng konkretong aksyon. So, nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipalabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa kontraktor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno.